Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! Eksakto en punto, alas 6:03. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa Himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. At nangyari na. Gumanti na po ang Iran. Gumanti ang Iran at naglunsad ng pag-atake sa mga base militar ng Amerika sa Qatar at Iraq. 2 araw matapos na umentra ang Amerika sa awayang Israel at Iran at paputukan ang 3 nuclear sites nito. Pero minaliit lamang ni US President Donald Trump ang ganti ng Iran na inilarawan lang nitong mahina. Dahil 13 sa 14 na pinakawalang missile ng Iran ang kanilang naharang. Mistula pang tinuya ni Trump ang Iran ng pasalamatan nito sa pagbibigay sa US ng maagang notice o babala sa kanilang gagawing pag-atake, kaya walang naiulat na pinsala. Samantala sa harap ng tumitinding tensyon, nasa panganib ang 20% ng pandaigdigang supply ng langis. Ito matindi. Sa harap ng plano ng Supreme National Security Council ng Iran na isara ang Strait of Hormuz. Strait of Hormuz, isasara? Saan ba yun? Ito po'y isang mahalagang maritime gateway na magdadala o nagdadala ng 1/5 ng pandaigdigang supply ng langis. Isyu ng bayan. Katotohanan. 2x2. At maitim ang balak, magtago ka na. 2x2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2x2. Hahataw ng todo, urado ka. 2x2. Ang katotohanan, dala nila. 2x2. Walang sinasamba pale, maniwala ka. 2x2. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. 2x2. 2x2. Hi. Maganda morning. Lame. Magandang umaga, bayan! Ito po si Jerry Baha. Humahabol si Anthony Taberna. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday! Yuhuu! Feeling Friday ang ilan sa ating mga kababayan, lalo na sa mga taga Manila at San Juan. Feeling weekend na. Bukod sa San Juan, Yuel, saan pa walang pasok ngayon? San Juan at saka Maynila. Ayun. May basaan din bang mangyayari sa Maynila ngayon? O sa San Juan lang? Sa Wata Wata Festival ng San Juan.
Sa bagay, kahit saan ka naman mapunta ngayon, kung wala kang dalang payong o kapote, mababasa ka. Ang tindi ng pag-ulan na naranasan natin kahapon. Lalo na sa QC, ang daming lugar na binaha. At ang tindi tuloy ng naging traffic. Nanong Malyari? Oo, grabe ano. Kumusta ang mga inumaga, hinating gabi ng uwi? Tapos gigising na ulit ng maaga para papasok sa trabaho ngayon. Grabe ang traffic kahapon. Traffic everywhere. Dahil sa malakas sa pagbuhos ng... Pwede bang i-request natin sa Pag-asa na pag-uulan, medyo aga-agahan naman para pag-uwian na natin, hupa na. Kung saan man may bumahaman, humupa na. Sige nga, magtanong nga tayo sa Pag-asa. Nasa linya natin si Rhea Torres ng Pag-asa. Ate Rhea, magandang morning. Yes po, magandang morning po. Magandang morning sa ating mga tagapakinig sa maging lagay po ng panahon natin ngayong araw. Sa kasalukuyan pa, patuloy pa rin nating minomonitor itong low pressure area na nasa loob po ng ating area of or Philippine Area of Responsibility. Huli po itong namataan sa 290 kilometers west or kanluran po yan ng Ambulong dito po sa Tanawan City, Batangas. At hindi po natin inaalis yung possibility na maaaring maging isang ganap na bagyo itong binabantayan na low pressure area, kaya continuous pa rin po yung monitoring natin. At dahil po dito sa LPA, yung western sections po ng Central at Northern Luzon ay makakaranas po ng mga pagulan, mainly dyan po sa may Pangasinan, Zambales at Bataan. At makulimlim na panahon din po mararanasan dito po sa Metro Manila, pati na sa Calabarzon, Bicol Region, Mimaropa, Western Visayas, Zamboanga Peninsula at sa nalalabing bahagi ng Central Zone. Kaya doble ingat po sa mga kababayan natin sa mga posibilidad ng mga pagbaha. Tulad sa mga katamtaman hanggang sa paminsang malalakas. Ito ba yan, yung pulang-pulang nakikita ko na yan, Miss Rhea, na nasa gawing kaliwa ng mapa natin? Yes po, yan yung tama LPA. po, ito yung low pressure area na minomonitor po natin. Pag naging bagyo yan, ano magiging pangalan? If maging bagyo po, Bising po ang magiging local Bising? niya. Oo. Ano tsansa sa ngayon na ito ay maging bagyo? For now po, naka-medium probability tayo. So at the very least, for the next 24 hours, maaaring mababa pa rin po yung chance na maging ganap na bagyo, pero maaaring mas tumataas yung chance habang tumatagal. Oo, pero ano ba yan? Marami siyang dalang ulan. Kahapon, grabe yung ulan dito sa Metro Manila, lalo na sa gawing QC. Tama ba yung obserbasyon namin na sa QC talaga mas malakas ang ulan kahapon? Actually, maraming lugar po sa ating bansa yung nakaranas po ng malalakas ng mga pag-ulan. Kahapon? Since mga thunderstorms po, especially dito sa may western sections po ng bansa. So, hindi lang po sa may QC area or Metro Manila area in general, pati po yung mga karating na probinsya dito po sa Calabarzon and Central Luzon. At dala yun ng LPA, dahil sa Low LPA. pressure area and yung habagat po. So ngayong maghapong ito, anong inaasahan natin? For today po, medyo maaliwalas po yung panahon ngayong umaga, pero mataas po yung chance ng mga pag-ulan. Ayun na nga. Mga tanghali po hanggang hapon. Iyon na nga. Hindi ba tayo pwede mag-request, Miss? Pwede, dasal na lang po natin siguro kayo. Kaya nga, ang nagiging pag-ulan hapon, kaya pagdating sa uwian, nasa mga trabaho, walang kamalay-malay tayo, umuulan pala sa labas, tapos pag-uwian na, ayun, baha na. Kahapon mukhang marami sa ating mga kababayan ang inumaga na ng uwi, lalo na yung mga nandyan sa gawing North Caloocan, San Jose del Monte, yung dadaan dito sa Commonwealth, EDSA. Grabe yung traffic kahapon, hindi gumagalaw nung early evening. Yes po, kahit po pag-uwi ko po nung mga alas 6 na po yun, dito po sa may East Avenue, halos di na po gumagalaw. Ayan, tama. Sasakyan, Tama, yan. Yung East Avenue, hindi gumagalaw kahapon yan. Mga bandang alas 5, alas 6, alas 7. Saan ka ba gawi, Miss Rhea, umuwi? Dito po sa may East Avenue lang po. Diyan lang. Ikaw, ang lapit mo lang. Buti ikaw, sigurado hindi ganun katindi ang epekto sa iyo. Ilalakad ko lang din po kasi sa Lakad lang pala. Pero wala namang baha doon sa dinaanan mo. Opo, sa may area po namin wala naman po. Okay, so itong kung magiging bagyo si Bising, pero yung naranasan natin kahapon ay pwedeng maranasan ulit ngayon. Yes po, tama. Naku, malalakas sa pagulan kaya paghandaan natin. So ito na dapat nating maging kumbaga lagi tayong handa kahit walang bagyo.
Yes po, tama po. Dahil dito sa low pressure area na to. Apo. Okay. Miss Rhea, maraming salamat. Yes po. Maraming salamat po. Magandang umaga po. Si Miss Rhea Torres ng Pag-asa. Jerry Baha at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Ayun. Mula doon sa dating mga ilang linggo pa lang sobrang init. Shift na tayo. Ang lagi na nating paghahandaan ngayon talaga ang mga biglaang pagbuhos ng ulan na yan, lalo na sa dakong hapon at gabi. Ayan. Kung ang mga dinadaanan ninyo ay laging binabaha, ayan, lalo na yung Espanya, di ba? Tayo'y nakunan ko pa ng video yan, yung unang pinatikim tayo ngayong panahon ng tag-ulan ng baha dyan sa Espanya. Ayan lagi, kapag ang dapat na sigurong maging practice natin, bago tayo bumiyahe, i-check na natin, ano? At dapat ang MMDA ay maging action ngayon! Laging nagbibigay ng notice sa ating mga motorista sa sitwasyon sa mga pangunahing lansangan. Meron pa ba sila noon, Joel, yung video? Yung mga live video? O puro panguhuli na lang ng sasakyan ng ginagamit yon? Chairman, pwede nating magamit yung mga NCAP cameras na yan. Hindi lang sa panguhuli ng mga traffic violators, kundi sa pagbibigay ng update. Halimbawa sa isang lugar, tulad kahapon, sa Commonwealth, ilang parte ng kahabaan ng Commonwealth ang lumubog. Na lumikha ng matinding traffic, man lang yung NCAP, yung camera ng NCAP, magamit man lang sa pagre-report. At masabihan yung mga motorista, oy, yung mga dadaan dito sa Commonwealth, kung kayo uuwi ng Commonwealth, wag muna kayo umalis dyan. Dahil wala na, standstill na. Hindi na gumagalaw ang traffic dahil tubig sa tumaas ang tubig baha. Yung mga gano'n, mabigyan lang natin ng mga ganong babala ang ating mga motorista nang hindi naman nagiinit ang ulo lagi sa NCAP. Na lagi na lang iniisip may nakatingin sa taas. Dapat yung nakatingin sa taas na yan, nagre-report din na parang reporter. Ayan, at nagbibigay din ng update ng sitwasyon sa mga pangunahing lansangan. Di ba? Oo. Magamit natin to the fullest yung mga cameras na yan, hindi lang sa panguhuli. Pagamat may mga obserbasyon na tumino talaga, maraming mga motorista ang tumino mula nang maramdaman nilang may matang nakatingin sa kanila mula sa itaas. Ang mga kumpaksyero ng bayan, Jerry. Latest sa impeachment. Ayan, sumagot na po ang kampo ni Vice President Sara Duterte. At sila'y nagpadala ng sagot sa impeachment court. Mamaya tatalakayin natin yan at update pa sa mga pangyayari dyan sa Middle East. Ang presyo po ng mga produktong petrolyo ay tumaas na ngayong alas 6 ng umaga, pero yung kinatatakutan natin na one time, big time, mabuti na lang hindi nila ginawa. Gagawin pong staggered. Nag-apura tayo noong Sabado at Linggo para makapagpakarga dahil ang takot natin tataas talaga ng 5 piso per liter ang diesel. Ang ginawa po ay staggered. Magtaas po ngayon sa diesel ng 2.60. 2.60 sa diesel, 1.75 sa gasolina. Ayan. So dun sa mga nahuli kahapon, hindi nakapagpakarga, na traffic, naulan na, nabaha. Ayan, pwede pang magpakarga ngayon, no? At meron na lang kayong at least tumaas lang ng 260 sa diesel. Malaki pa rin, ano? Pero kaysa naman sa mahigit sa 5 piso. 260 sa diesel. Tama ba? Gasolina ay 175 at sa gas o kerosene ay 240. Ayan, oo. Ngayon yan, sa ngayon. Pero sa susunod na araw, sa ano ba ngayon? Anong petsa ngayon? 24. Oh. Sa 26. Ay, sus Maria Josep. Meron lang palang isang araw na pagitan, ano? Sa June 26, tataas ulit. Same amount. Ayan, no? 175 sa gasolina, 240 sa gas o kerosene at 260 sa diesel. Ayun. So ang magiging total niyan sa diesel ay mahigit 5 piso.
5 pesos and 20 centavos. Sa gasolina ay magkano? 350 magiging total at 480 sa gaas. Para lang yan sa linggong ito. Nako, paghandaan natin. At yan ang dapat na asikasuhin din ng pamahalaan natin. Nako po, inang! Mga kumpanyero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. Dos. 6:18, alas 6:18 ang ating oras. ACS Balita. Susunod na. Festival, basaan. Sa Maynila naman ay Alentina ay anniversary ng lungsod ng Maynila. 454th anniversary ng lungsod ng Maynila. Sana naman wala na yung basura. Sana nahakot kahapon hanggang kagabi ang basura. Inanod na. Inanod na yung mga basura na dala na sa mga creek. Ayan, kaya yan na lumilikha ng mga pagbaha sa atin, yung mga nagkalat na basura. Ngayon pong anniversary ng Manila, sana naman nahakot na yung mga basura. Boy Gonzales, bigyan mo nga kami ng update mamaya kung yung mga umaalingaso ng mga basura sa Maynila nahakot na. Humahataw sa komentaryo. 2x2. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas. Walang makakalampas. Saan mang sulok ng kapuluan, Luzon, Visayas hanggang Kamindanawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw ng Tuesday, June 24, 2025. Narito na po ang ulo ng ating ACS Balita. Pagsasaayos ng Marilao Bridge, natapos na. Lahat ng apektadong lane sa NLEX maaari nang madaanan. 10 pang gamot exempted na rin sa VAT. Taas presyo ng delata at iba pang bilihin nakaamba kasunod ng big time oil price high. Australia, isa sa kinokonsiderang bansa sakaling aprubahan ang interim release ni dating Pangulong Duterte. Lalaki binuhusan ng gasolina at sinalaban dahil sa selos sa Taguig. At higit 5 milyong pisong halaga ng floating shabu nalambat ng isang mangingisda sa Cagayan. Dami nilang nalalambat na shabu. Iba na ang nilalambat ngayon. Hindi na isda, shabu na. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Sa ngalan ni Anthony Taberna, ako po, Tina Nulas. At ito po si Jerry Baha. At ito ang ACS Balita. Sa detalye ng ating mga balita, natapos na ang major structural repair sa Marilao Bridge kaya asahan ng maiibsan na ang matinding traffic sa lugar. Sa isang pahayag ng NLEX Corporation, lahat ng 4 na lane ng NLEX Marilao northbound segment ay madaraan na. Ayon sa NLEX, sadyang pinabilis nila ang pagsasaayos sa Marilao Bridge na nagtamo ng malaking pinsala dahil sa isang truck na lumabag sa regulasyon. Nagpasalamat ito sa publiko sa kanilang pangunawa at pasensya sa panahon ng pagkukumpuni. Ang nasabing tulay ay 2 beses nang nabangga ng truck noong Marso at nung isa pang truck kamakailan lang. At sa tuwing inaayos ang bahagi ito ay ilang kilometrong haba sa traffic ang naranasan ng mga motorista. Samantala, 10 pang gamot para sa cancer, diabetes, high cholesterol, hypertension at mental illness ang idinagdag sa listahan ng mga gamot na exempted sa value-added tax o VAT.
Alinsunod po ito sa inilabas na Revenue Memorandum Circular Number 62/2025 good news pala yan. ACS Good News. Ayun. ng Bureau of Internal Revenue o BIR. Ayon kay BIR Commissioner Romeo Lumagig Jr., lahat ng mga Pilipino na nakararanas ng chronic o nakamamatay na sakit ang makikinabang sa pinakabagong listahan ng mga VAT-exempted products. Alinsunod ito sa Republic Act Number 10963 o Train Law at Corporate Recovery and Tax Incentives for Enterprises. Ayun. So mga ilan yan? 10 gamot. 10 gamot. Ano ulit yung mga sakit na? Ayan, cancer, diabetes, high cholesterol. Uy! Mga matataas ang cholesterol. Lahat ng klase ng gamot kaya yan? Baka may Pati mga pili branded? lamang. Hypertension yan yung, at mental illness. Yan yung mga maintenance na tinatawag. Maintenance. Kaya Maintenance medicine. Oo. So gamot sa cancer, diabetes, cholesterol, hypertension, mga high blood, sugar, ano pa yung at binanggit? syempre yung ating mga kababayang may sakit sa pag-iisip o yung may mental illness. Kasama yun. Ayun. So wala nang VAT. Wala na. Ayos yan. Napasabihan na kaya yung tindahan na gamot laging bago? Ay, yun dapat. Yung Watson, napasabihan na ba? Yun din dapat malaman niya. Pati yung mga pati yung TGP at iba pa, mga pa at yung yung baka magtampo. 24 oras na bukas. At iba pang mga parmasya, mga tindahan ng gamot dahil ay dapat ay alam na ninyo kaagad yan. Eto na. At sa atin namang bad news. Uy. Asahan ng dagdag presyo sa mga delata at iba pang produkto sa pamilihan kasunod ng big time oil price hike. Ayon ito kay Philippine Amalgamated Supermarket Association President Steven Cua. Ayon kay Mr. Cua, ipapasa nila sa consumers. Ayun, tingnan mo na. Hindi na sila nagpatumpik-tumpik. Hindi na direktahan na. Ipapasa nila sa consumers ang magiging dagdag na gasto sa paggawa ng mga produkto na kinabibilangan ng mga delata at iba pa bunsod ng malakihang pagtaas ng presyo ng petrolyo. Dagdag nito, maaaring itaas ang mga manufactured items tulad nga ng mga delata, processed foods at iba pa. Ang mga supermarket owners naman ang magtatalaga kung magkano pa ang ipapatong sa mga kasalukuyang presyo ng produkto. Naku po, ayan na. So sa production pa lang magtataas na bukod pa sa transport. Yes, yun. Ayan. Nakatagdang ipatupad ang big time price hike sa mga produktong petrolyo simula ngayong araw. Epekto ho ng Israel-Iran conflict. Isa ang Australia sa dalawang mga bansang kinokonsidera ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang posibleng bansang tumanggap sa kanya sakaling aprobahan ang kanilang aplikasyon para sa pansamantala nitong paglaya. Ito ang kinumpirma ni Vice President Sara Duterte sa isang rally sa Melbourne, Australia. Gayunman, paglilinaw ng Vice Presidente, hindi pa siya maaaring maglabas ng anumang detalye o sensitibong detalye ukol dito. Inaasahan din anyang tatagal pa ng ilang buwan ang proseso para sa interim release, pero target ng kanilang abogado na makamit ito bago mag-Setyembre. 6:31 ang ating oras. Maupay nga aga mga kasangkayan, mga kabugtuan, mata na kamo, gising na. Sa mga kababayan natin dyan sa Barangay Balumbato, San Juan. Ayan na. Barangay Balumbato, San Juan. Holiday ngayon, basaan ngayon. Aba wag ninyong babasain yung may dalang pera. Oo. Baka hindi kayo mabigyan, ha? Meron hong pagala-gala dyan, gwapo, macho gapito. Tall, dark, and handsome. May diretso natin. Baka di tayo bigyan ng pa-premyo handsome. Pagala-gala ho dyan sa Barangay Balumbato, San Juan. Lakasan na ninyo ang inyong mga radyo, telebisyon o anumang gamit niyo, cellphone, nang kayo'y swertehin sa araw na ito. Samantala, isang 28 anyos na binata ang binuhusan ng gasolina bago sinilaban ng isang nagseselos na lalaki sa Barangay Pitogo, Taguig. Ayon kay Aling Jane Villaruel, ina ng biktimang si James
Nagtamo ng 3rd-degree burns ang kanyang anak na ngayon ay nasa critical na kondisyon sa ospital. Mario Joseph, hustisya ang sigaw ni Aling Jane para sa anak niyang binata na hinihinalang pinagselosan ng suspect na si alias Greg. Oy! Sa hindi malamang dahilan. Kaya pala hindi pumapasok. Kaya pala hindi pumapasok si Greg, ilang araw na. Ha? Kaya pala. Ay, Greg. 43 anyos. Ay, hindi iba. siya. Iba Hindi to. siya. Iba to. Si Greg natin dito 33 pa lang yan. Buti na lang may edad. 33 pa lang itong si Greg natin. Ito pala ay 43 Masyadong na. matanda na Itong yan. itong silosong si Greg ay 43. Bukod kay James, isang babaeng naglalaba na kinilalang si Jessie Lee Pedron ang nadamay at nagtamo ng 1st-degree burns na noon ay nasa tapat ng biktima. Ayon sa barangay chairman na si Ives Ebrada, nag-issue na sila ng barangay protection order laban sa suspect bago pa naganap ang insidente upang hindi ito makalapit sa kanyang misis na nagsampa ng reklamong pananakit, verbal at psychological abuse. Ayun. So binawalan nila itong si alias Greg na makalapit sa kanyang misis. Oo, dahil may doon. nag-aaway na pala. Ang nilapitan nito ngayon, yung pinagseselosan niya. Lalo. Iyon ang binuhusan niya ng gasolina at sinilaban. Nako po, inang. Samantala, eto, panibagong floating shabu ang nabingwit ng isang mangingisda na nagkakahalaga ng 5.3 million pesos sa karagatan ng Barangay Dilam, Kalayan, Cagayan. Napag-alamang... Sunod-sunod na yan, ha? Oo nga Ilang araw na yung puro ganyan ang balita natin. Nakakaduda na rin, no? Eto nga napag-alaman ang naturang wag mo naman kontrabando. pagdudahan ang mga mangingisda Ay, natin. nakasilid. Tina, wag ka naman ganyan. Wag mo pinagdududahan ang mga mangingisda natin. Hindi, nakakaduda. Hindi yung mga mangingisda yung lugar. Ay, bakit lugar. doon? Akala ko, lilinawin mo. Napupuntirya. Akala ko, nagdududa ka na sa mga mangingisda. Nagkukunwari lang na nangingisda. Oo, pwede din pala, na. shabu pala talagang hahanap nila doon. Hindi din natin maalis. Pero yung lugar, bakit kaya doon lagi sa mga area yan, Cagayan, meron din sa malapit nga last time sa sa Zambales. Saan kaya galing yung mga yan? Eto nga napag-alaman na nakasilid sa isang plastic, nakatape at may label na Coca Racing. Ayon sa PIDEA, ito ay may bigat na abot sa 1 kilo. Oo. Saan kaya Magkano galing daw yung yun? mga... Nasa mahigit 5 million. Oo, Ayun. ganun kalaki halaga. Yung mga yung mga pinapaanod talaga iniuhulog sa dagat. Tapos may mga yung mga nakarami, may mga GPS pa yan may tracker yan Ito. Yun ang pamamaraan nila para ma-distribute yung kanilang mga droga. Magpasalamat tayo sa mga mangingisda natin. At sana may mga reward na ibibigay sa kanila. Oo, alam ko meron para sa ibang mga mangingisda lugar. natin ngayon, sa halip na pumalaot para mangisda, ay Yun ang hanapin. maghanap na lang ng shabu. Parang nag-hunting, no? Maghanap na lang ng treasure shabu. hunt. Oo. At may katumbas na halaga. Ayun, kaysa naman sa yan ay makalusot at puminsala ng maraming buhay, lalo na ng mga kabataan. Samantala, Flash Report. Arintina, may flash report. Eto, Israel at Iran nagkasundo para sa total ceasefire. Ayon po yan kay US President Donald Trump. Ayun. Good news to. Very good. Oo. Good news. So nagkasundo sila sa Sa total ceasefire. Ayun. So wala Tigil nang putukan na. tigil na ang sana ay sumunod sila at tigil na ang pagpapalipad ng mga missile. Yes. Baka naman naubos na rin yung missile ng Iran. dami. Kaya yun nga ini-expect natin, di ba? Matapos na bombahin ng Amerika ang Iran, titiklop na sila. Sabi, sige, ceasefire na tayo. Pero nagpaputok pa Oo, gumanti. Gumanti pa. Kaya lang, nasabat. Naharang.
Isa lang daw ang lumusot. Buti na lang. Supot pa, sabi ni Ka Jerry Labasan. Buti na lang. Para lang daw quitis Sabi daw ng mga nasa Qatar, ang daming kababayan nating nasa Qatar kala daw parang fireworks lang daw, parang quitis lang daw yung nangyari. Yun. Siguro napahiya ang Iran. Sige na nga, ceasefire na tayo. Bati na tayo muna. Ayan, very good. Ayan, dahil sa ceasefire na, so hindi na tuloy yung oil price hike sa Webes, yung susunod. At syempre nakaambang taas sa presyo sa produkto. Dapat ganun Ngayon nagtaas na. Tapos sa Webes tataas ulit. Wag na. Dapat hindi na ituloy yan. Total speculation lang naman yan Yes. Lahat naman ng increases na yan, speculation, wala pa sa actual yan. Hindi pa tumataas talaga ang presyo sa world market. Iba pang mga nagbabagang balita sa pagpapatuloy ng ACS Balita. alas 6:38. This Bloom. Charm Fat Con, bangong gumagabloom. Charm Fat Con, damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner with Stay Fresh Technology. Damit ay ka-bloom sa bango. Charm Fat Con, bangong gumagabloom. Charm Fat Con, damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, bangong ka-bloom. ACS Star Wax, Star Wax Wax. Star Wax, Star Wax Wax. Always remember, sa paglinis, pakitawin ang sahig. Mrs. Star Wax, Star Wax Wax. Kitang na to the max. Star Wax, ang #1 floor wax. May waterproof formula. Buhusan man ang tubig, balikin tabang sahig. Star Wax, Star Wax Wax. Kitang na to the max, max, max. ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing Linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Balang Anthony Taberna at Pas saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified.
maker ng world-class quality Pride detergent. Hi! Maganda morning! Ano bang araw today, mga kumbatsero? Sabay-sabay tayo. Today is Laundry Day, Pride Day! Yuhuu! At pag Laundry Day, all you need is Pride washing machine detergent. May triple stain away formula, katanggalang makapit, madikit, malupit na dumit man siya, kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Alas 6:42 ang ating oras. Sandali po lamang. Magtanong nga tayo sa isang ekonomista. Ang dami ho talagang ang pangamba ng marami hindi yung gera mismo hindi yung effect, hindi yung mismong missile Tayo dito sa Pilipinas ang pinangangambahan talaga natin yung epekto sa ekonomiya natin, yung sa produktong petrolyo. Yung mga kababayan nga natin diyan sa Israel kung talagang hindi pa nga uuwi yung mga yan tingnan nyo, ilan pa lang yung nagsabing uuwi na sila. Ito, kung magkakasundo na, kung may ceasefire na kung totoong magkakaroon na ng total ceasefire ang Israel at ang Iran, abay, baka yung pauwi na yun, biglang bumalik yun Sabihin, hindi na pala ako uwi. Di ba? Oo. Mas gusto dahil andon ang kanilang hanap buhay. Si Mr. Michael Ricafort, isang economist na sa linya natin. Sir Michael, magandang morning. Si Ka Jerry po ito. Magandang umaga po, Ka Jerry, at sa inyo po mga taga-subaybay po. Oo. Itong ang binabanggit ko nga itong epekto sa atin, lalo na sa mga produktong petrolyo. Yung mga binabanggit na, yung mga proposal, yung mga panawagan na yung sa excise tax, suspend muna. Yung ba talagang napakahirap ba talagang gawin yon? Hindi ba kayang imposible bang magawa yon, sir? Proven na po yan Ka Jerry, kasi paulit-ulit po. May pagkakataon po kasi na pagka may umakit po yung presyo ng langis, natatalakay yan. For many iba't ibang administrasyon, ibang economic team, walang gumawa po yan, Ka Jerry, dahil kasi dahil malaki na po yung utang ng bansa, malaki po yung budget deficit, mas malaki po yung gastusin ng pamahalaan kaysa kinikita. Yung kita niya po galing sa buwis. Kaya medyo yung conservative po yung stance pagdating po sa recurring sources of income. Kasi pagka in-exempt, halimbawa po, tinanggal po yung buwis dyan, ultimo yung mga may kakayanan magbayad, may exempt din po. Kaya ang solusyon po dyan, may template na po yan Ka Jerry imbis na i-accept sa lahatan, targeted na lang po yung assistance program mula po ng pandemic at yung huling beses po na nakita natin nag-spike yung world price about 2 to 3 years ago during the Russia-Ukraine war. Ang tinutukoy nyo yung mga fuel subsidy na ibinibigay. Pero ang binabanggit natin dito yung halimbawa, nagsimula tayo sa halimbawa 50 pesos per liter. Pag umabot sa 70 o sa 80 pesos per liter na, yung excise tax na pumapatong doon, hindi kaya pwedeng yun lang papatong, hindi naman yung total yung buong tax. Kasi ang nangyayari, habang tumataas ang presyo ng gasolina, lumalaki naman ang kita ng gobyerno, 'di ba? Parang lahat nag-sacrifice. Pero ang gobyerno natin, hindi man lang makapag-sacrifice, hindi man lang makapagbawas sa kanyang windfall profit. Kasama na po yun, Ka Jerry, sa template po. Kumbaga, nasasad naman po sa batas yun na may mekanismo na i-suspend temporarily yung part ng excise tax na yun. Pagka, yun naman po yung kumbaga, prepared na yung natin dyan yung mga contingencies na ganyan. Pero ganun pa man din po, Ka Jerry, bumaba yung world price. Ayun po yung magandang balita. So, medyo mababawasan na yung problema ng ating mga kababayan. Kasi, bumaba na lang po to $65 per barrel. Kahapon, 24 hours ago, pagkabukas ng merkado, tapos ng yung attack ng US sa Iranian nuclear facilities noong Sabado, sumipa po yun ng $78. Okay.
Tapos, ang pinagalingan po niya nung Biyernes bago po magsara over the weekend, mga nasa less than, mga siguro 74 something, a little less than 75. Tapos sumipa ng 78. Tapos, kanina po nung US time zone, nagsara $68 na lang. Uy! Bumaba ng $10. Malaki na pala ibinaba. So dapat pala hindi na tayo nag-increase ngayon. Ganun po yung talaga. Tapos ngayon, $65 na lang, nabura. That is like the lowest since even before the yung latest na Israel-Iran war. Nagsimula po yan June 13. June 13. Mas mababa po ngayon. Ganon. The lowest since June 11. So burado yung problemahin na lang po ngayon yung sa exchange rate na lang dahil kapag po nagsara sa 57. Import po kasi kasi yung pambayad 57.58. Ayun na, 57.58. Bago magsimula, mga nasa 55.88 yan. So, umakyat po ng mga 3%. Pero maliit pa rin. Yung world price, ang laki ng ibinaba na pala. Pakiulit nyo nga, sir. Magkano ngayon? Yung NYMEX crude oil price, ngayon po, nasa $65 na lang po. And that's the lowest since June 11. That's 2 days before the start of the Israel-Iran war. So mas mababa pa po kaysa doon sa pinanggalingan niya. Tapos galing po yan, nag-peak yan ng $78 about 24 hours ago nung nagbukas yung merkado sa Asia. 78 bumagsak ng $13. Kaya ayan, medyo mababawasan na po yung problema dapat. Yung pagdating sa mag-a-adjust din po locally yung presyo. Yung medyo tignan na lang natin pagbukas ng dollar-peso market, but hopefully mag-improve din yan kasi ayan naman ang root cause yan kasi meron na pong ceasefire bigla din na dineclare si US President Trump kaya yun po well supplied naman din po yung world market ng oil kasi demand and supply yan. It goes to show na kahit pa man dineclare yung ceasefire ni Trump bumaba na yan ng $10 from the peak, $68. So lalo po bumaba ngayong umaga, kaya maganda balita po. Maganda, ang ganda ng ibinalita nyo na yan, Sir Michael. So ito naman, itong oil price natin na ginawa, yung in-implement simula ngayong alas 6, speculation lang ito Hindi pa naman ito yung nagre-reflect talaga sa actual price, di ba? No? Yung mga binibili natin na imported crude, ito yung speculation pa lang, pero dahil sa bumaba na, so dapat pala yung hindi na natin mababawi yung ngayon, hindi na siguro natin mababawi, pero yung dapat sa another increase sa Thursday, dapat pala, Sir Michael, hindi na ituloy. Mag-adjust po yan kasi market forces na po, competition Kasi, siyempre, may dilemma rin po yung mga market players kung nakuha nila ng, yung iba, maaring mas mura yung puhunan nila, yung inventaryo, mura yung cost. Medyo matagal-tagal na, a few days, a few weeks. Yung iba, medyo bago lang nung, kasi katataas lang naman yan. It's like, 11 days ago, nung umakyat yan. So, maaring yung kung ibabarko yan, hindi pa siguro nakarating yung di ba? Yung mga ibang inventaryo na market forces kaya naman po yung competition. Kaya regardless naman kung anong cost ng inventories ng market players, whether mababa yan, lamang pa sila or kung nakakuha sila sa mas mataas na medyo siyempre, may hirapan din sila ipasa. So, market forces and competition would be at play. Yan po yung ideals talaga Kaya nga po may big and small players. Nakita naman natin, mas mura yung mga ibang, yung iba pa mga players natin. Lalo na kung yung mura yung cost of operation sila. Yung hindi sila doon sa prime areas. So, mura yung overhead, mura yung upa, maaaring yung buwis mura. So, ayun po yung kagandahan ng competition. Ayun po yung na may choice po yung ating mga kababayan sa mas mura po. Sana nga kung meron talagang maayos na competition na nangyayari. Pero sa ngayon, siguro maaasahan na lang natin yung government intervention, yung Department of Energy dahil alam naman natin, hindi naman lingguhan kung mag-import ng oil yung mga oil companies. Ang inventory niyan, months. Kung hindi man isang buwan, pinakamaikli na siguro yung isang buwan. Kaya yung pagbabago sa nakalipas na ilang araw lang,
hindi pa dapat na nagre-reflect yan sa actual prices. Pero titingnan natin, sabi nga natin, alamin natin, malalaman natin kung ano magiging action dyan ngayong bumaba na. Pero doon sa dollar, Sir Michael, bakit ba tumataas ang dollar? Tumataas ba ang dollar o humihina ang peso? Hindi naman po masyado tumataas yung dollar sa world market. Banayad lang po. Medyo, alimbawa last week, 1.7% po yung dinaas ng dollar against the peso. No? Okay. Tapos the week before that, yung unang ninannounce yung June 13, no, nagsimula yung panibagong gera between Israel and Iran. Umakyat po yun ng 1.1%. 3% yung total na inakyat. Yung mga karatig bansa natin, banayad lang naman yung pag-akyat po ng dollar. Medyo nag-overreact lang yung peso. Gawa nga po na unique lang po sa Pilipinas yan eh. Mahina pa rin po, relatively, mahina pa rin po yung dollar sa buong mundo. Maaaring umakyat ng konti, pero konti lang. Kagabi nga po, ito nga pong mga oras na to, yung dollar nga po, bumaba na naman eh. Bumaba yung sa world market eh. Kasi maaring demand and supply dahil nag-hedge din po yung mga, kasi we're a net importing country. Ang net importation natin, like last year, $54 billion yung trade deficit. Meaning, malakas tayo mag-import. Alos lahat na lang ini-import po natin. So, nag-hedge lang po as a matter of prudence yung mga importer natin, yung mga nag-aangkat ng kasi pambayad nila diyan dollar. Ngayon at least bumaba na yung oil, dapat yung pressure mabawasan na rin yan. Kasi mas mababa pa po yung oil kaysa nung simula ng giyera $65 na lang eh. So dapat yung ano na yan, may magi-stabilize na rin dapat yan lahat. No? Kaya yun, makikita natin ngayong umaga, magandang balita po ito, kalalabas lang po yan eh. Parang bumaba lang po talaga meaningfully yung dollar. Sarado na po tayo, gabi na eh. Halos ating gabi at hanggang ngayong umaga, bumaba po talaga yung presyo ng langis. Kaya tingnan natin, it would have positive impact on our markets. Ito nga pala, ang banner story ng ang breaking news, crude prices fall further after President Trump announces ceasefire between Israel and Iran. So bumaba pa lalo. Opo, ayun po yung tama po yun. Ang good news nga pala. Minuto pa lang po yan. Nagsimula po yung trading. At kayo ang nag-break ng flash report na yan, Sir Michael, dito sa atin. Opo. Live po nakikita natin yung presyo sa world market. Ayun. Kaya real time. Teka lang, ito lang, maitanong ko lang, yung may epekto ba sa halaga ng dollar? Kasi lalo na yung mga for foreign exchange, ayan. Kapag ba pumoporma ng ganyan ng Amerika, diba, meron siyang gegerahin, meron siyang papoputukan ng missile, nakaka-apekto ba yan sa halaga ng dollar? Yung meron na po pagkakataon, yung mga nakarang araw, no, for the past 11 days, no. At tawag po doon, nagkakaroon ng flight to safety, flight to yung may risk aversion, no. So pumupunta sa yung safer haven, like from our point of view, kasi nag-import tayo. So yung mga importation requirement kino-cover, lalo na nung tumataas yung langis, no, kasi syempre kaso parang bumaba yung langis eh. Kaya yun nga po yung iniingatan din na nag-i-import. Mamaya, mapabili sila sa mahal, malulugi biglang sila. bumaba. Tulad yun. Di ba, paano nila bibenta at papasa yun? Kaya yung competition dyan, that would be at play, no? Kaya dapat maingat din po yung mga nag-hedge. Pero at least, kahit pa paano, naibsan yung presyo. No? Bumaba yung at least, kasi nagsimula yan a few hours ago. Sige, maring kahit naman gumanti yung Iran sa bases ng US sa Qatar, na-intercept naman po yung 6 na missiles ng Qatar eh. Tapos parang kinondena din ng mga ibang yung ibang mga Middle Eastern countries yun. No? Yung attack na yun, kinondena din eh. Kasi bakit pati ba naman yung di ba? Yung airspace ng Qatar eh, di ba? In-encroach itong Iran, no? So, at least mas nag-improve pa yung sentiment dahil may peace na, no? May ceasefire na. May peace, at least kahit tignan natin kung temporary or permanent o based sa salaysay ni Trump, no? Pero ganun, yun po kasi ngayon at least bumaba yung oil, pero kasi ganun din rin po yung irony niyan.
yung mga hindi pa po naka-hedge, parang nabigyan silang pagkakataon na, mura na naman. Baka pwedeng mag-angkat. Pwede, kasi parang binigyan ng second chance sila eh. Nagsimula po yan bago mag-gera, $66, no, yung NYMEX. I think it was like, noon medyo stable pa po, $63, $64 2 weeks ago. Tapos nung naging matunog na itong yung mag-attack ng Israel yung nuclear facilities ng Iran, ayun po yung nag-trigger noon June 13 no, naging matunog po yung umakyat sa mga $66, no. Ngayon mas mababa pa, $65 na lang. So parang from the point of view ng mga kasi nga dahil ini-import natin lahat ng ang isa parang nabigyan na naman ng pagkakataon na mura na naman. Baka pwede na naman i-considera na pagkakataon na yung i-hedge ang tinatawag i-hedge at i-cover yung mga import requirements natin na mas murang halaga. World price ng. So yun po yung mga konsiderasyon. Siyempre, pag namimili po sila, ang pambayad dolyar din. Pero nonetheless, nag-improve na po yung sentimiento. Gaganda dapat yung market. Ayun, kasi dapat bumaba yung stock market natin ng 1.9%. Babawi po yan kasi US up din po yung stock market nila kahit papaano bumaba kasi yung inaalala po noon yung presyo ng langis. O kung mamaya mag-improve naman yung exchange rate natin, no? Gumanda na po yung pangkalatan na sentiment sa world markets So may magandang chance total nag-overreact naman yung peso. So sana nga magtuloy-tuloy na yan dito sa pinakamagandang development na ito na nag-agree na sa ceasefire yung dalawang nagbabangayang bansa. Sir Michael, salamat sa update at salamat sa good news. Magandang umaga po sa inyo. Maraming salamat din po Jerry sa inyong taga-subaybay. Magandang umaga po. Michael Regafort, siya pong economist na nagbigay sa atin ng good news. Dapat pala doon meron yung meron yung yan. Flash Report. Ang laki na pala ng ibinaba. Kaya sa international news ngayon, CNN, BBC, hindi lang ho yung pagpayag ng Israel at Iran na magkaroon ng total ceasefire ang ibinabalita, kundi ang malaking pagbaba sa presyo ng langis sa pandaigdigang pamilihan. Ayan. Nagsimula na pala itong bumaba kahapon, tapos ngayon lalo pa. Mamaya bibigyan tayo ng update ni economist Yuel Reyes sa update sa presyohan ng krudo sa pandaigdigang pamilihan. Sayang mahigit 1 oras pa lang na nakakapag-increase. Sana pala nahabol natin ito no? Para hindi na na-implement yung oil price increase natin ngayon. At sana yung increase sa Huwebes hindi na matuloy. Di ba? Dapat hindi na matuloy yan. Ngayong speculation pa lang naman yan Yan yung ini-implement dito sa atin, speculation pa lang yan. Hindi yan yung galing sa aktual na presyuhan ng langis sa world market. Dahil sabi ko nga kanina, buwana naman ang inventory ng langis, hindi naman araw-araw o linggo-linggo na nag-i-import ng langis ang mga oil companies. Naghatid ng kabuuan ng ating ACS Balita. Sa pangalan po ni Anthony Taberna at ni Tina Nolasco. Ito po si Jerry Baha. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Let's Marvin Gaye and get it on. Yeah! So good news! Pumayag na raw po sa ceasefire ang Israel at ang Iran. Kaya lang may mga pagsabog pa raw may mga pagsabog pa raw pong naranasan dyan sa Tehran. Naku po. Akala ko ba yung ceasefire na? Akala ko ba yung ceasefire na? May mga pagsabog pa raw na nangyari dyan sa Tehran, sa Iran. Ibig sabihin, bumanat pa. May pahabol pa ang Israel. Naku. Baka gumanti ulit ang Iran yan. Naku naman.
Naku naman, ang ganda na nga ng balita. Yung pong ibinalita kanina ni Michael Ricafort na ang laki na ng ibinaba ng presyo ng krudo sa world market. Kung naihabol lang sana hindi na na-implement itong oil price hike ngayon. At sana yung nakaamba pa sa Huwebes, dapat hindi na yan ituloy. Total, yan naman speculation lang. Di ba? Tingnan nyo na. Dapat talaga, tingnan natin, obserbahan natin ang mga mangyayari. Lalo pat papunta na. Siguro nagkakaubusan na rin ang missile yung mga yan mauubos at mauubos din yan. At tayo lang ang nag-overreact sa presyo ng mga talaga naman ang hirap din naman talaga kapag tumaas ang presyo ng mga produktong petrolyo dito sa atin. Naku po inang, lahat ay talagang tataas na. Kaya kailangan mamigay na tayo ng pera. Pandagdag sa panggasolina. Andyan sa barangay naiba yata Salapan. Barangay Salapan sa San Juan, ang ating RL6 Sherwin Alfaro at may nanalo na! Sherwin Alfaro, go, go, go! Yes, magandang umaga, Kuya Jerry, at syempre sa mga nakatuning ngayon sa 2x2 dito sa San Juan ay piyesta pero walang basaan. Dito sa Barangay Balumbato pa rin tayo. Balumbato. Oo, dahil ito hindi bahagi dun sa basaan zone. Bakit? Basaan zone lang na ikinalagaan ng San Juan City Government. Ganun ba? Hindi na pala nationwide sa San Juan. Hindi na sa buong San Juan ang basaan. Oo, sa may Pinaglabanan Road lamang inaalaw yung basaan zone. Ayun. Nasa ligtas zone ka ngayon. Kaya pala andyan ka, nasa safe zone ka. Oo, para wag mabasa. Oo, nasa safe zone tayo. Tignan mo na, tuyo-tuyo, di ba? Oo nga. At mukhang umaaraw na. Oo, maliwanag maaraw at walang bakas na uulan. Dito dahil yung kaulapan medyo maliwalas. Ngayong umaga. Kaya lang ulan talaga bandang hapon at gabi. Piyesta. Dahil piyesta, syempre may mga handa. Dito lang sa bahay na to nagtataka ko, yung mga handa may presyo. Kakain ka ng spaghetti, 25 pesos. Kapag yung pansit naman nakakainin mo, 25 pesos din. Negosyo yan. Basta negosyo. Sherwin. Naging handaan no? Basta't kumain ka dyan, magbayad ka. Yung papabitin nga dito, may presyo din. May presyo, 20 pesos. Hatak ka nga ng isa. Kasama pa itong 20 o magbabayad ka ng 20. Pero, eto ang matindi. Yung nagluluto rito, tignan mo naman, naka-tune in sa DZRH. Wow. Kaya nung dumaan tayo, pinakakadyo kanyang cellphone. Ayan, tatay, pangalan nyo? Ricky po, Ricky Sangayo. Ricky Sangayo. Palagi ka naka-tune in sa DZRH. Yes po, simula umaga. Umaga pala naka-tune in na sa DZRH. At syempre, sino paborito mo sa tuwing umaga? Sir Jerry. Jerry Baha, 2x2. Ito meron kang 1,000 pesos. Congratulations. Happy Fiesta. Kayo ba maghahanda ngayon? Wala po. Hindi na kayo maghahanda kasi may paninda naman ako Yung paninda, handa na rin niya. Dahil piyesta sa inyo, ito meron pang nagtagda pang handa. Yan para sa yan. At syempre, meron kayo katernong DZRH na imbag na bigas. Ayun, may bigas pa. Tinamunan. At syempre, dahil piyesta, magtatanggal ka ng apron mo mamaya. Ito yung susot mo. Ang DZRH uniform. Ang ganda, puting-puti, na ang uso. Hindi pa rin naluluma yung DZRH t-shirt. Thank you po, thank you. Ayan, ako maraming salamat at happy fiesta. Dito walang basahan sa inyo? Wala po, sa Pinaglabanan lang po. Ayun, bawal man basa dito. Bawal, ayun, ganun pala. Sa pulis sa mga sumunod. Sa mga mambabasa, maaari kayo magmulta ng 5,000 piso. Ayun, ng bataan. Ganun na pala, no? Yes. Mahigpit. So yung mga dumadaan sa ibang kalsada, safe sila, hindi mababasa. Yung mga dadaan sa Aurora Boulevard, hindi na kayo mababasa kagaya nung araw na
kapag dumadaan. Oo, nadali ako dati dyan eh. Nadali ako dati Nabasa ka dyan. rin? Oo, nakasakay ako sa jeep. Oo, pinapasok ng mga nababasa. Pero ngayon, bawal na kapag binasa kayo. Kahit na siguro wisik, no? Kapag winisikan ka. Bawal. Bawal na si Boy Dila dyan. Ay, wala. Nasa selda ngayon si Boy Dila. Hindi makakapambasa. Oo. At yung maalala lang din sa mga kababayan natin, may mga pulis na hilera dito sa Aurora Boulevard. Nakabantay sila. So, any moment na may mangyari na gano'n na hindi kayo handa na mabasa ngayong araw at nabasa kayo sa labas ng basaan zone, pwede kayong humingi ng tulong sa ating mga kapulisan. Yan, so kung mambabasa at gusto mabasa, doon lang tayo sa basaan zone sa Pinaglabanan Street mula P. Guevara hanggang sa End Domingo. Yan yung basaan zone ngayong umaga. Magsisimula alas 7 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. Aris number 6, Sherwin Battle para DZRH. Una sa Pilipinas! Yay! Talaga naman. Happy birthday daw kay Apet Cruz dyan sa Nueva Ecija. Oy Apet, birthday mo pala ha. Binabagbati mula mismo kay Governor. Governor Oyi. At saka kay Congresswoman Cherry Umali. Galing din kay Direk Popoy Taruk. Yun. Happy birthday. Yun ang pinakamatindi ron. Ano? Dean Jaime Ibanez, magandang morning. Si Kaboji dyan sa Bikers Cafe, magandang umaga. At si Colonel Freddy Ergo, nakikinig daw ngayon sa Palumpon, Galangaman. Ayan ha. Sina Tiger Frenny Ergo, Red Ergo, Tiger Eugene at si Tiger General Art Cabaluna. Ayun. Magandang umaga sa inyong lahat. Antabayanan din ang sunod-sunod na report ng ating mga RH reporters. Sandali po lamang. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras. Kapopoy, Engineer Tony Nanggel, 7:12 ng umaga. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Narito na po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Israel at Iran nagkasundo sa total ceasefire ayon mismo kay US President Donald Trump. Presyo ng krudo sa world market bumulusok. PBBM tiniyak na kumikilos ang gobyerno para maiuwi ang mga OFW na naiipit sa sigalot sa Middle East. Mga OFW pinag-iingat. Staggered oil price hikes may domino effect sa mga bilihin at pagkaing dilata. Partido ni dating Pangulong Duterte humirit ng vote recount sa katatapos na 2025 midterm election. Aktivista at freelance broadcaster itinumba sa General Santos City. At kaso ng law student na natagpo ang patay sa Cavite, inihinalang isang kaso ng suicide. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world, kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Sa ngalan ni Anthony Taberna, ako po, Tina Nolasco. At ito po si Jerry Baha. At ito ang detalye ng mga balita sa aming pagbabalik. Alas 7:15 ang ating oras. This time check is brought to you by AC. Anunsyo ni US President Donald Trump sa gitna ng sigalot sa pagitan ng dalawang bansa. Sa social media post, sinabi ni Trump na ito ang napagkasunduan ng dalawang bansa.
Paliwanag nito, opisyal na sisimulan ng Iran ang tigil putukan sa ganap na alas 12 ng hating gabi Eastern Time Zone habang susundan ito ng Israel sa susunod na 12 oras. Dagdag ni Trump sa ika-24 na oras ay opisyal nang tatapusin ang gyera ng dalawang bansa. Samantala, wala pang anumang opisyal na pahayag ang Israel at Iran kaugnay ng pahayag na ito ni Trump. Samantala, mabilis na bumaba ang presyo ng petrolyo sa world market ngayong araw. Ito'y matapos ang announcement ni US President Donald Trump na ceasefire agreement ng Iran at Israel. Ayon kay RCBC Chief Economist Michael Rapaport, sinabi niya na sa loob ng 24 na oras ay bumulusok ang halaga ng petrolyo at inaasahan na magpapatuloy pa ito. Pemex crude oil price ngayon po nasa $65 na lang po. And that's the lowest since June 11. That's 2 days before the start of the Israel-Iran war. So mas mababa pa po kaysa doon sa pinanggalingan niya. Tapos galing po yan, nag-peak yan ng $78 about 24 hours ago nung nagbukas yung merkado sa Asia. 78 bumagsak ng $13. Kaya ayan, medyo mababawasan na po yung problema dapat. Yun. Sabi yan ni RCBC Chief Economist Michael Rapaport. Teka, tingnan na natin. Yun ba'y nag-reflect na kagad? Yan bang presyohan na yan sa world market ay nag-reflect na sa gasolinahang tinatambayan ni Val Gonzales? RH5, Val Gonzales. Val! Dito sa isang gasolinahan dito sa Timog, Jerry, ay hindi pa nagpapatupad ng panibagong presyo o yung mataas na presyo ng gasolina. Itong clean fuel na ito. Dito sa kaba ng Timog. Ayaw nila magtaas? Ayaw magtaas eh. Abay, bakit? yung presyo nila, yung umiiral pa rin na... Yung kahapon pa. Yun ang maganda. Yung lumang presyo pa. Yung kanilang ipinaiiral ngayon, 52 pesos and 80 centavos sa diesel at 54.85 doon sa gasolina. Ito yung presyo pa rin. Ito yung sa kabila, Jerry at Tina, nung kapitbahay nila, yung mga kapitbahay nila rito, inaantay lang yata yung pagpatak ng huling segundo. Nagpatupad na sila ng pagtataas ng presyo ng kanilang produkto. Pero yung clean fuel na yan, alas 7:24 na, hindi pa nag-adjust, hindi pa nagtataas. Wala pa. May pagkakataon. Saan lugar yan? Saan lugar? Dito sa kahabaan ng Timog Avenue, Jerry. Timog? Saan malapit? Saan malapit sa parte ng Timog? Ay malapit lamang doon sa Boy Scout, doon sa Circle. Sa Circle. Yan. Sa mga gustong magpakarga ng na mas mura. Ayan, Kaya tuloy yung mga nakakaalam, dito nagpupuntahan para magpakarga ng gasolina dahil yung mga katabi nito, lahat wala na tayong iiwanan. Lahat sila ay nagtaasan na ng presyo, nag-aantay lang ng alas 6 ng umaga kanina. Yung mga matitik na oil companies, kanya-kanya na silang paligsahan doon sa pagpapatupad ng presyo. Sabi ng cashier ng sangay na ito, Jerry at Tina, mamayang alas 8 pa ng umaga. Ngayong umaga rin, mamayang alas 8 pa sila magpapatupad ng pagtataas ng presyo. At kanina, dahil dun sa malakihang oil price hike na ipatutupad ngayong umaga, may mga driver tayong nakausap at kanya-kanya sila ng pagpapahayag ng kanilang pag-almat hinaing. Pakinggan natin yung tatlong driver na aking nakausap na nagpapagas dito sa clean fuel sa Timog Avenue kanina. Kahit maglupasay ka dyan, wala ka namang magawa. Sila may control niyan eh. Tanong gawin mo, kaming mga driver dito, susunod lang talaga. Dapat pero ang gobyerno, siyempre, batas na yan hindi naman magagawa ng ganun-ganon. Wala pa kayong panawagan sa gobyerno? Panawagan, yun lang, subsidy, pero yung mga binigay-bigay na binibigay sa driver, hindi naman nakakarating karamihan dyan eh. Tulad ko, sa akin, matagal ng driver ako, wala man lang nakakarating sa akin 8 piso. Yun. Medyo mabigat na sa bulsa.
Lalo na, minimum lang ako. wala na may uuwi kung sakaling kung tataas siya. Masyado na mabigat yan. Hindi na kami kumikita sa aming biyahe dahil sa gasolina, sa bus. Dapat babaan naman nila. Puro na sila taas ng taas. Etong pagtataas na ito, magkano mawawala sa kita ninyo? Sigurado mawawala sa kita 100 pesos na. Nadagdagan pa tuloy, nabawasan tuloy yung kita namin. Sana naman yung mga taong mayaman, tama na yung mga presyo na gano'n. Okay na nga yung payag na kami sa 52 eh. Taas na naman sila. Para napupunta na sa mga kinikita namin eh. Ayan yung Jerry at Tina, yung hinaing ng ilan doon sa mga kababayan natin na nagmamaneho. Yung una, isang Grab driver. Yung pangalawa naman ay ginagamit yung kanyang motorsiklo doon sa pagpasok sa kanyang trabaho. Habang yung pangatlo ay isang tricycle driver. Ulitin ko lamang, itong Clean Fuel, meron pang 30 minuto para kayo pumunta rito at magpagasolina dahil mababa pa ang kanilang presyo. Samantalang dun sa katabi nito, abay mahigit na sa 62 pesos yung presyo ng kanilang produkto. So yan ang pinakauling kaganapan mula rito sa Quezon City. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Val. Mamaya pupuntahan pa natin, lalo na yung mga gasolinahang mura. May libre kayong advertisement dito sa amin. Oo, sa mga gasolinahang mag at least mga 2 pesos. Makapag mas mababa kayo ng at least 2 pesos, meron kayong libreng advertisement dito sa amin. Mamaya babalikan natin ng mga gasolinahan. Justina. Samantala, kumikilos na ang pamahalaan para matiyak ang kaligtasan ng mga Pilipino sa Israel at Iran. Sa video message ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., inilatag nito ang mga hakbang na ginagawa ng administrasyon para matugunan ang pangangailangan ng mga Pilipinong naipit sa tensyon ng dalawang bansa. Nananatili rin anyang nakamonitor ang presidente sa lahat ng mga nangyayari kaugnay ng gulo at sa kalagayan ng OFWs doon. Hinimok naman ni PBBM ang lahat ng mga Pilipinong nasa Israel at Iran na makipag-ugnayan sa mga embahada ng Pilipinas upang mabigyan sila ng tulong at gabay sa gitna ng nagpapatuloy na tensyon. Government agencies to take the necessary steps to ensure the safe, timely, and orderly return of our Filipino workers who wish to avail of the voluntary repatriation program. Secretary Hans Kakdak is in Amman, Jordan, and is scheduled to receive the first batch of 26 repatriates from Israel at the King Hussein Crossing. In Israel, we have already provided food packs and financial help to our kababayans. Many are staying in our migrant workers' office hostel, with more space ready should it be needed. Si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Samantala, inalerto ng mga embahada ng Pilipinas sa Qatar, Saudi Arabia at Iraq ang mga Pilipino sa gitna ng tumitinding tensyon dahil sa Israel-Iran conflict. Sa advisories na inilabas ng mga Philippine Embassy officials, nabanggit ng mga bansa, pinayuhan nito ang mga Pinoy na laging tumutok sa mga balita at tiyaking may supply ng pagkain, tubig at gamot. Dapat din nila na maging handa ang mga ito na magtungo sa mga bomb shelters kung kinakailangan. Naglatag din ang mga embahada ng hotline na maaaring tawagan ng ating mga kababayan kung may emergencies. Kaugnay pa rin ng balitang yan. Dako tayo sa report. Ayan. Etong lipad daw ng unang batch ng OFW repatriates na antala mula sa Israel. Ang detalye niyang ihatid ni Arch 52 Edniel Parosa. Edniel? Nako, may problema sa linya. Puputol yung linya ni Edniel. Babalikan natin ang linya. Samantala, pinulong ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang kanyang economic team sa harap ng banta ng Iran na isasara nito ang Strait of Hormuz. Ito'y sa harap ng desisyon ng Supreme National Security Council ng Iran na isara ito.
na pinangangambahang maapektuhan ang 20% ng global oil supply. Itinuturing na mahalagang maritime gateway ang Strait of Hormuz dahil nagdadala ito ng 1/5 ng pandaigdigang supply ng langis. Ang hakbang na ito ng Iran ay bilang ganti sa panghihimasok ng Estados Unidos sa bakbakan nito at ng Israel. Alas 7:31 ang ating oras. Inaasahan may domino effect ang pagsirit ng presyo ng mga produktong petrolyo na ipatutupad sa staggered 2 beses ngayong linggo. Nag-abiso na ang Philippine Amalgamated Supermarket Association na ipapasa nila sa mga consumers ang magiging dagdag na gasto sa paggawa ng mga produkto na kinabibilangan ng mga delata at iba pang produkto bunsod ng big-time oil price hike. Umarangkada ng staggered oil price hike na umabot sa 175 kada litro sa gasolina, 2.60, 260 kada litro sa diesel, habang 2.40 naman, 2.40 sa kerosene o gas. Ang katulad na presyo ay patutupad din sa Huwebes, June 26. Samantala, eto, dakuan na natin ang report ni Arch 52 Edniel Parosa kaugnay dyan sa naantalang biyahe ng unang batch ng OFW mula Israel. Edniel? Jerry at Tina, ngayong umaga sana ang dating nitong unang batch nga ng OFW repatriates mula ng sumiklab itong tensyon sa pagitan ng Israel at Iran. Pero naantala yung lipad ng 31 Pinay worker dahil sa pansamantalang pagsara ng Qatari airspace. Ayun nga, sa missiles ng Iran. Ayon kay DMW, Department of Migrant Workers Secretary Hensley Bakdak na kasama dito sa repatriating team, pinababa sila sa Doha Hamad International Airport kaninang madaling araw, oras sa Pilipinas. Kasama niya itong 26 na OFW mula Israel, 3 mula Jordan, 1 mula sa Palestine at 1 mula sa Qatar. Nasasabit na sa voluntary repatriation. Pero sa pinakahuling abiso ng DMW, ang magundang balita, inurong sa hapon itong pagharap ng kalihim sa media na indikasyong hindi namang tuluyang nakansila itong lipab ng team. Sabi ni Kakdak, normal ang sitwasyon sa paliparan nang sila ay i-deplay na sa lugar. Samantala, mula sa update na yan sa Mandaluyong kung saan nandoon ang DMW headquarters. Nandito tayo ngayon, Jared Tina, sa may Basaan Zone, sa may Wata-Wata Festival ng lungsod ng San Juan. Alas 7 na umaga yung start nitong Basaan, pero 7:33 na at ongoing pa lamang din yung pinaka-main program o job ng pag-arangkada nitong Basaan ngayong taon. Gaya ng binanggit natin kanina, ay limitado lamang yung Basaan mula kanto ng Domingo hanggang kanto ng Pigibara dito sa haba ng pinaglabanan street kung saan pagmumultahin at may nakantay na kulong doon sa mga lalabag sa Basaan at mayroon na rin mga nakalat dito na 300 plus members ng Eastern Police District para tiyakin na magiging maayos itong kapistahan ni San Juan Bautista para sa mga Katoliko ngayong araw na ito ng Hunyo 24. Ito si Edniel Parosa, nag-uulat para sa Newswatch. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Edniel. 7:34 ang ating oras. Diyan daw sa may saan lugar ito? May gasolinahan sa Las Piñas na pinipilahan. Bakit? Aba, libre ba? RH15, Giselle Ricaport. Come in, Giselle. Jerry, pinipilahan ng mga motorista at tsoper ng mga pampublikong sasakyan ng isang gasolinahan dito sa Zapota, Las Piñas City dahil sa mas murang presyo ng mga produktong petrolyo. Kung doon sa ibang gasolinahan, halos 56 na piso yung kada litro ng gasolina, dito naman sa refill, naglalaro lang ng mula 52 piso at 50 sentimo hanggang 53 piso at 15 sentimo, depende kung regular yan o special. Ang diesel naman dito, 51 piso at 50 sentimo na mas mura naman kumpara sa halos 54 na piso sa ibang gasolinahan. Hindi pa nagpapatupad ng oil price adjustment itong gasoline station. Mamayang alas 10 pa raw yan ng umaga pero wala pa silang abiso kung uutay-utayin ba yung adjustment. 3 piso raw yung taas presyo sa kada litro ng gasolina habang 5 piso naman sa kada litro ng diesel. Tiniyak naman itong gasoline station na stable pa yung kanilang supply ngayon at kaya nilang pagbilan yung inaasahang dagsa pa mamaya ng mga magpapapultang.
tank. Yung ilang jeepney driver naman na nakausap natin dito, napakunot noo sa utay-utay na oil price adjustment at iginiit na ganun din naman daw yung latay ng 5 pisong taas presyo sa kanilang kabuhayan. Ngayon nga lang anila ay hindi sila makapagpa-full tank dahil kapos din sila sa kanilang budget. Pakinggan natin yung naging bahagi ng ating mga panayam. Ba't yan, babaan talaga? Wala nang magawa yung gobyerno eh. Lagi naman puro pangako eh. Hindi man natutupad yung sinasabi nila eh. Ganun din naman ang tumagtutal nun eh. Mataas pa rin yung presyo ng diesel. Ito si Giselle Ricafort para sa Deezer H, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Giselle! Susunod! Tito Boy! Freelance broadcaster, nako, patay. Pinagbabaril sa loob ng spa. At yung tambak ba ng basura nahakot na. Sana dito naman. Sa Maynila. Ay sana nga, anniversary pa naman ngayon. At sino itong dating pene actress na yayamanin na ngayon matapos pakasalan? Sino yan? Ng isang Chinese businessman. Yan at iba pang mga nagbabagang balita. Sa pagpapatuloy ng Pangunahing balita. 7:37. This time check is brought. Alas 7:43. Nasa linya natin ang may-ari ng NCAP. Hindi, ang Director for Traffic Enforcement ng MMDA, si Attorney Victor Nunez. Attorney Vic, magandang morning. Si Ka Jerry po ito. Magandang morning po, Ka Jerry, at magandang morning sa lahat ng inyong taga-subaybay. Kayo nga ba may-ari ng NCAP? Yes, Ka Jerry. Kayo nga ba ang may-ari ng NCAP? Hindi po, ang may-ari ngayon ay MMDA. MMDA, tama po. Lamang sa mga kawani na nagpapaliwanag at tumutulak para mas maintindihan ng taong bayan at dapat nilang maintindihan dahil napakaganda po niyan, Attorney Vic, at ako nga excited talaga na mai-report ka agad kung meron na kayong data kasi sa observation pa lang sa mata, sa naked eye, nakikita na natin lalo na diyan sa Commonwealth, yung Commonwealth Avenue, yung bang biglang pagtino ng mga driver, yung dating palisaw-lisaw, nasa labas ng motorcycle lane, o yung mga four wheels nasa loob ng motorcycle lane, mula nung sabihin nating meron ng matang nakatingin mula sa itaas, tumino, halos lahat tumino Ang gusto ko makuha, Attorney Vic, kung meron na kayong data dyan na halimbawa nabawasan, may significant na reduction sa bilang ng mga aksidente. Yes po, nung Lunes, nung nagpatawag kami ng actually last week pala ito, Friday, nung nagpatawag ko kami ng public consultation meeting sa motorcycle community. Ito po ay binubuo kasama na po dito yung mga big bikers, TNVS, iba't ibang motorcycle organizations and federation. So, iprinisenta ko dun sa kanila yung 1 week before NCAP na nilunch namin, yung aksidente, saka 1 week after na prinisinta namin yung in-implement namin yung NCAP. So, nakita po nila doon na within 1 week, ang difference po ng road crash incidents sa Binawas in 1 week is like 11 incidents. So, parang in just 1 week, kung ita-times mo ito ng 4, 44. So, ilang buhay ang maisasalba natin because mas marami nang sumusunod sa batas trapiko. Ayun. Kadaming insidente, hindi mo alam kung ilan ang fatalities na mababawas. So, talaga pong malaking tulong ang NCAP sapagkat nadidisiplina ang mga motorist, ang mga drivers. So, napapawasan po yung insidente ng road crash incident sa ating kalsada. Totoo yan. Pinaka-importante. It also promotes road safety. Opo, tama po yung kaligtasan, yun ang pinaka-importante diyan. At kaya lagi kong itinatanong yan at inaabangan ko, Attorney, para mas maipush natin ang gusto
ang kahalagahan nitong NCAP at hindi lang dahil sa gusto lang manghuli ng MMDA at makakolekta ng mga multa, kundi para sa kaligtasan ng lahat. Sa traffic, Attorney Vic, meron na ba kayong observation? Yes po, yung sa traffic violation. Hindi po. Yung andar po ng sasakyan, yung takbo ng sasakyan. Ang malaking pagbabago ho sa Commonwealth, mismo na ho yung mga bus operators, mga jeepney operators ang nagsabi, and even commuters, marami hong mga nagbigay sa amin ng feedback. Na simula ho nung in-implement namin yung NCAP, especially sa Commonwealth, mas napabilis po ang travel time. Mas tumaas ang travel speed ng mga public utility vehicles. Ibig sabihin nun, yung mga commuters na mas maraming sumasakay sa bus, pampublikong sasakyan, mas napabilis po ang kanilang biyahe. Yun naman po ang pinapasalamat nila. Even the bus operators and the jeepney operators, nagpaabot sa amin ng pasasalamat kasi diretsyo na po, wala nang nakikialam na makisawsaw sa linya ng public utility vehicle sa Commonwealth. Oo. Dahil sa priority naman talaga natin ay ang public utility vehicles. Nakakailam, may higit na ba isang buwan mula nang i-implement ito, Attorney Vic? Mag-isang buwan pa lang po. We started nga pala. May 26. May 26 tayo nagsimula. Opo. Tama, mag-iisang buwan pa lang pala. We will summarize po yung lahat ng binabanggit nyo, yung data sa aksidente, travel speed, travel time. So, marami pa naman ho kami na gagawing mga enhancement. Yun po ay inilatag ni Chairman Don Artes na yun nga po, in a month or two, we will also launch na yung web app na mismo. Tapos po, yung magkakaroon na po ng SMS and email notification. So, even po yung pag-enroll ng fleet management para halimbawa kung ikaw ay bus operator or jeepney operator, para kung ikaw ay isang operator, madali mong makita na kung ang mga driver mo ay nagva-violate. So, mas marireview po nila yung performance ng mga drivers kapag chine-check palagi na nilang operator ang performance ng driver. So, makikita nila kung pasaway o walang disiplina ang kanilang mga hinahire na driver so that they can act on it. Kasi may obligasyon ng operator ng mga public utility vehicles sa pagpili, yung due diligence po ng mga operator sa pagpili ng kanilang driver. So at least marireview po nila yung kanilang mga driver kung maraming huli o wala. Tama kayo doon. Okay. Yung concern po ng mga motorcycle riders na nagkakasiksikan sila doon sa motorcycle lane. Ano pong aksyon o pwedeng gawin doon? Ayun po, marami yung binigay ng mga alternatibong solusyon. Bukas po ang aming tanggapan. Sinabi yun ni Chairman Artes yan, yung iba't ibang options na pwedeng gawin, lalong-lalo na sa Commonwealth. Pero inulit po namin yan na kailangan po namin kausapin at makuha ang opinion ng local government unit ng Quezon City and also DOTR. Kasi po ang bike lane program is a project po of DOTR. Hindi po namin yan pwedeng pagdesisyonan lamang. Kailangan rin namin makonsulta at makuha ang opinion at desisyon ng local government unit ng Quezon City kasi po ang Commonwealth is within the Quezon City government at may mga proyekto rin ho ang local government ng Quezon City along Commonwealth, yung mga loading bay nila, nakita niyo yung mga waiting shed nila dyan na bago, kailangan muna ho naming makuha rin ang kanilang mga opinion bago kami maglabas ng final na desisyon ukol sa mga suggestion at mga alternative solutions para mabigyan rin ng mas maluwag na yung motorcycle lane na hinihirit ng ating mga motorcycle riders and also yung mga motorcycle taxis and mga delivery TNVS. So, pinapakinggan naman ho natin yan but we have to consult first with other agencies, especially sa local government ng Quezon City. Okay, so yung big bike, yung 400cc up, pwede siya sa labas ng motorcycle lane, ano? Tama po? Yes, intindi ko? Na pinaliwanag ho yan ni Kuya Kim. Nandun ho si Kuya Kim during the
public consultation kasi po siya big bike rider tapos may maliit din siyang motor. So sinabi rin niya na hindi po ito pagpapanig sa may mga mayaman dahil may kapasidad bumili ng big bike, but may mga may sensya at pag-aaral na hindi talaga pwedeng pagsamahin ang malalaking motor sa mga maliliitong motor. So naipaliwanag naman ho yan, and even yung ibang big bikers groups na nandun, pinaliwanag ho nila na hindi lamang ho sila big bikers, may mga maliliit din silang motor, kaya naiintindihan nila kung bakit hindi dapat pagsamahin sa isang linya or lane ang maliit at mga big malaking bikes. motor. Opo. Okay, panghuli na lang, kanina ho'y binabanggit ko yung Commonwealth, ang daming lugar na binaha kahapon hanggang gabi. Yun ho ba'y ang NCAP ho ba ay yung camera ng NCAP ay magagamit din nating pang-monitor ng mga baha at pang-report ng MMDA para nalalaman kaagad ng mga kababayan natin na may baha sa lugar na ito, sa parteng ito ng kalyeng ito, at nang iwasan na muna o wag, kung talagang walang ibang madadaanan, wag na munang umalis. Tama po ka, Jerry. Minomonitor ho ng MMDA Command Center yung mga flood-prone areas at binibigay ho namin kaagad ng sinishare ho namin kaagad sa social media, sa aming Facebook page, at nagbibigay kaagad kami ng advisory kung gutter deep, knee deep, compassable, at huwag hong mag-alala ang taong bayan kasi kapag baha po, very lenient naman ho kami. Kung iiwas sila sa mga baha, hindi yun namin kayo hulin sa NCAP kasi tandaan nila na ang NCAP kahit ang mga CCTVs may AI capabilities, dadaan pa po ito sa isang validation process wherein mga personal ho namin ang nagre-review. So, we're very fair in implementing this at lalong-lalong na kung baha, hindi naman makikita yung mga pavement markings, iiwas sa baha, hindi ho namin yan i-issuehan at i-invalidate namin yung mga traffic violations. Lalong-lalo na ho kapag ganyan na baha na, hindi naman namin ang prioridad natin yung safety ng ating mga motorist. Kaya wag nilang isipin niya na istrikto pa kaming mag-implement ng NCAP during those hindi lang AI ang camera na yan, kundi may puso rin, at ang puso ay galing dun sa nagbabalidate. Opo. So yun pong mga videos natin pwede hong ma-share yon, magamit para na-advise natin kaagad yung mga motorista, chairman, attorney, na iwasan yung mga daan na ganon, di ba? Po, kahit kahapon po as early as 3:20 naglabas na ho kami ng advisory yung mga flood prone areas, gutter deep, knee deep, compassable or not passable, para at least yung mga motorista natin pag chinek nila at binoprotest naman po ito, sinishare din ng ibang mga mainstream media para malaman ng taong bayan kung saan sila pwedeng umiwas, gumamit ng alternate route, at huwag na munang lumapas, magpatila muna ng malakas ng ulan at pahupain ng baha kasi although mabilis yung umaakyat yun sa lakas ng ulan yung baha, makikita lang ng konti na mag-subside. Yes mag-subside. Ang kataas ng baha within an hour, 2 hours, pag tumigil, humuhupa, ganun ho kabilis naman, humupa yung mga baha ngayon. Ayun, mahina ba't sa ganun, nagagamit din natin yung NCAP, hindi lang sa panguhuli, kundi sa pagbibigay ng advisories. Attorney Vic, salamat po. Opo. Maraming salamat. Salamat po. Good morning po. Si Attorney Victor Nunez, Director for Traffic Enforcement ng MMDA. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. 7:56. Bordos. Ayos na ba ang problema sa basura ng Maynila? Nahakot na ba? O natangay na ng baha? Nasa mga creek na. RH29, Boy Gonzales. Come in, boy! Jerry, magandang araw ng Manila, 454 anniversary na. Isa pa rin ang basura na makikita sa iba't ibang kalsada ng Manila. Hindi man lumang video ito, boy? Kanina lang yan. Kanina lang ito. Sus Mario Joseph, parang ganun din sa mga video mo nung nakaraan.
Oo, pero yung ibang video kahapon, yung video ko kahapon sa may matagtubig sa labi nyo, nahakot na yun kanina. Nahakot kanina? Pero dinaanan ko kanina, malinis na yung lugar. Malinis na. Ay, ito naman, ito ngayon, bundok ng basura sa Center Island. Blooming Treat. Oh, nako. Ayon sa mga tao ng DPS, hindi na, sabi nila, ay karamihan sa mga basura na inilalabas sa mga residente busod ng bumabaw na yung loob ng kanilang tahanan. Sa impormasyon ng DPS, hindi na umano sapat na mga tao ng Metro Waste, Solid Management Corporation at Philippine Ecology System o PELECO. Kaya naantala yung paghakot ng basura. Ang dalawa pang ang kinontratang dalawang ito ng LGU, ang isa naghakot ng basura sa 6 na distrito. Dito sa Blooming Treat Market sa Jerry, yung truck ng basura, tanghali na, alas 8 na. Hindi pa dumaan yung truck. Naging dam site na ba ng Blooming Treat, yung Center Island. Ilan sa mga residente na nakausap ko, si Lola, nakausap ko na wala nang disiplina ang ilang vendors dahil hindi man lang ilagay sa sako. Kaya nagkalat ang mga basura. Sinisisi rin ng mga namamalengke ang mga pulis at barangay dahil hindi nila sinisita ang mga nagtatapon ng basura. Ito si Boy Gonzales para sa Disarasyon sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, boy! Uy, Kuyang Romeo Anthony Peña. Aba, birthday pala. Happy birthday. Kuya Romy Anthony Peña dyan sa Manchester, Great Britain. Yun! Happy birthday, boss. Ganon din kay boss Kurt Young. Aba, batang-bata. Wala ba tayong libreng gold leaf tea dyan? Ayan. Boss Kurt Young, happy birthday. Binabati kayo ng yung dati mong girlfriend na si Gina Young. Kasoji Jimenez, dapat agahan nila ang abiso ng weather disturbances. Pamukhang inabot ng matinding baha si Kasoji kahapon. Maganda na naman ang sikat ng araw ngayon. Mamaya bigla na namang bubuhos ng ulan. Kaya dapat naka-ready na tayo sa lahat ng pangyayari. Doon po sa mga nahuli ng monitoring, nag-announce na po ng ceasefire. Ang nag-announce ng ceasefire ay si US President Donald Trump. Sabi niya pumayag na raw po sa total ceasefire ang Israel and Iran. Pagkatapos niyang i-announce yan, lalo pang bumaba ang presyo ng crudo sa world market. Kaya lang dito sa atin, naitaas na. At meron pang susunod na pagtataas sa Webes. Nako po, inang! Bye! Happy weekend! Woo! Damdaming bayan! Susunod na! This time check is brought to you by Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion. Mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat.